Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isa na namang nakakakilabot na kaso na nangyari sa Japan. Ito ang kaso ni Nobuyuki Sato at ng isang batang estudyanteng itinago niya sa loob ng kanyang bahay na parang kanyang alagang hayop. Sa unang tingin ay malinaw na isa siyang taong walang bahid ng konsensya. Kadalasan, ang mga ganitong tao ay nananakit, nagpapahirap at kalaunan ay nagiging sanhi ng pagkasawi ng kanilang mga biktima. Ngunit may mga pagkakataon na ang ganitong uri ng pagpapahirap ay tumatagal ng maraming taon o maging ilang dekada. Ang mga katulad niyang tao ay binabansagang manyak at kapag sila ay nagkaroon ng higit sa 2 biktima, tinatawag silang serial maniac. Ang tanong ngayon ay hanggang saan kaya kayang umabot ang kalupitan ng mga taong kagaya nila at gaano katagal kayang mabuhay ang isang biktima sa ilalim ng ganitong uri ng bangungot. Yan ang tatalakayin natin sa ating kaso ngayon at bago natin ipagpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Ang pangalan ng ating bida ngayon ay walang iba kundi si Fusako Sano. Siya ay ikinulong sa loob ng isang silid ng halos 10 taon pero kalaunan ay napag-alamang ang pintuan ng kwartong iyon ay hindi naman pala nakakandado. Ang biktimang si Fusako Sano na kalaunan ay pinalitan ng kanyang pangalan at naging si Sachiko Yamada ay isinilang sa maliit na bayan ng Mitsuke sa Niigata Prefecture ng Japan noong ika-28 ng Nobyembre 1980 taon. Lumaki siya sa isang ordinaryong pamilya na may katamtamang pamumuhay at isa siyang minamahal at pinapaborang anak. Nag-aral siya sa isa sa mga lokal na paaralan doon. Mahilig din siya sa baseball at masigasig na sumusuporta sa kanilang lokal na koponan. Noong ika-13 ng Nobyembre 1990, 2 linggo bago ang kanyang ika-10 kaarawan, pauwi na noon si Fusako mula sa paaralan. Sa araw na iyon ay medyo nahuli siya ng uwi dahil nanatili pa siya sa paaralan upang manood ng laro ng baseball. Alam ng kanyang mga magulang ang tungkol sa sporting event kaya hindi sila ganoong nag-alala sa kanya. Pero habang naglalakad ang batang estudyante sa kanyang karaniwang dinaraanan pa uwi, nagsisimula ng dumilim ang paligid. Sa malamig na gabi ng Taglagas, halos wala ng mga taong naglalakad sa kalsada. Paminsan-minsan, may ilang sasakyang mabilis na dumaraan at agad ding nawawala sa kanyang paningin. Pero sa kalaunan, bigla na lamang may isang sasakyan na lumampas sa batang babaeng iyon. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla itong huminto ng malakas at humarang sa kanyang dinaraanan. Ang malakas na tunog ng pagprenong iyon ang naghati sa buhay ng batang si Sano sa 2 bahagi. Ang buhay bago ang gabing iyon at ang lahat ng nangyari pagkatapos nito. Ang dumukot sa kanya ay walang iba kundi si Nobuyuki Sato. Siya ay isinilang noong ika-15 ng Hulyo 1962 sa Niigata Prefecture sa Japan. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay may matagumpay na negosyo na may kaugnayan sa pampasaherong transportasyon. Si Nobuyuki ay isang anak na isinilang ng huli na sa buhay ng kanyang mga magulang. Nang siya ay pinanganak, ang kanyang ama ay 62 taong gulang na habang ang kanyang ina naman ay 37 taong gulang noon. Mayroon siyang 5 kapatid mula sa unang pag-aasawa ng kanyang ama, ngunit wala siyang anumang malapit na ugnayan sa mga ito. Lumaki noon ang batang si Nobuyuki na napakabugnutin at labis na spoiled. Para sa kanya, halos walang ipinagbabawal. Kasabay nito, napaka-emosyonal niya at kung minsan ay nagiging agresibo ito. Kapag hindi agad nasusunod ang kanyang gusto, nagwawala siya at minsan pa nga, sinubukan niyang saktan ang kanyang ina sa loob ng isang tindahan nang hindi siya nito binilhan ng panibagong laruan. Sa paaralan naman, halos wala siyang kaibigan dahil sa kanyang mahirap pakisamahang ugali at sa kanyang kakaiba at minsan ay hindi pangkaraniwang pag-uugali.
Kapansin-pansin din na matangkad si Nobuyuki at ito isang bagay na labis niyang ikinahihiya. Palagi siyang nakayuko kapag naglalakad kaya nakatanggap siya ng maraming mapanlait na palayaw mula sa mga ibang bata. Sa isa sa mga pangunahing kalsada ng lungsod, nagtayo noon ang kanyang ama ng isang marangyang dalawang palapag na bahay na may estilong Europeo. Karamihan sa mga bahay na ganito, ang ikalawang palapag ay ginagawang isang maluwag at maliwanag na silid. At para sa kanyang mga magulang, para ito sa paborito nilang anak na si Nobuyuki. Pero si Nobuyuki, hindi siya mapakali at paulit-ulit niyang sinasabi na natatakot siyang manatili roon ng mag-isa. Dahil sa kanyang kakaibang takot at labis na pagkabalisa, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na ipatingin siya sa doktor. Matapos ang paunang pagsusuri sa isang karaniwang ospital, ipinadala siya sa isang psychiatrist para sa mas masusing pagsusuri. Doon ay natuklasang mayroon siyang isang karamdaman at kabilang ang nyctophobia o matinding takot sa dilim at misophobia o matinding takot naman sa mikrobyo at dumi. Bukod pa rito, natuklasan din na mayroon siyang kakaibang kombinasyon ng autophobia o takot sa pag-iisa at sociophobia. Ito ay isang anxiety disorder na may kaugnayan sa pakikisalamuha sa ibang tao. Ibig sabihin ay pareho niyang iniiwasan at kinatatakutan ang pag-iisa at ang pakikisalamuha sa ibang tao. Nanatiling isang loner si Nobuyuki sa kanyang buong buhay. Wala siyang naging nobya ni isa sa kabila ng kanyang maayos na itsura at wala rin siyang tunay na kaibigan. Pagsapit naman niya ng high school, halos ituring na siyang isang outcast at sadyang iniiwasan siya ng kanyang mga kaklase. Ang tanging napagbubuntunan niya ng kanyang galit at pagkadismaya sa sarili at sa ibang tao ay walang iba kundi ang kanyang tumatandang mga magulang. Pero sa kabila nito, pinapatawad siya ng mga ito sa lahat ng kanyang ginagawa at pilit siyang pinapakalma gamit ang pagbibigay sa kanya ng regalo at pera. Nang maging ganap na nasa hustong gulang na siya, wala siyang napanatiling trabaho. Palagi siyang nasasangkot sa mga problema, nakikipag-away sa mga katrabaho at pinapabayaan ang kanyang mga tungkulin. Dahil dito, wala nang gustong makipagtrabaho sa kanya. May pagkakataon pa nga na umuwi siya sa kalagitnaan ng oras ng trabaho dahil lamang sa umuulan at nalulungkot daw siya dahil doon. At minsan, sinadya niyang sakta ng isang babaeng katrabaho. Posibleng may nararamdaman siyang paghanga rito at sinusubukan lamang niyang makuha ang atensyon pero dinaan niya ng ganun. Itinuring ang pangyayaring iyon bilang isang aksidente ngunit agad siyang sinibak sa trabaho. Pagkatapos naman noon, hindi na siya muling nagtrabaho at namuhay na lamang gamit ang pera ng kanyang mga magulang. Unti-unti ay mas bihira na siyang lumabas ng kanyang silid at mas madalas na rin ang kanyang mga alitan sa kanyang mga magulang. At matapos ang isa na namang matinding pagtatalo, nagsimula siya ng sunog sa sarili nilang bahay at ito'y isang insidenteng muntik ng sumira sa buong tahanan at maglagay ng panganib sa buhay ng lahat ng naroon. Pagkatapos nito, ipinadala si Nobuyuki para sa sapilitang gamutan sa isang psychiatric clinic kung saan natuklasang mayroon siyang manic depressive disorder o mga biglaang pagsabog ng hindi makontrol na agresyon at mga palatandaan ng misogyny o matinding galit at pagkamuhi sa mga kababaihan. Nanatili siya sa ospital ng mahigit 1 buwan. Pagkatapos nito, pinalabas siya dahil itinuring siyang hindi banta sa ibang tao. Sa loob naman ng ilang panahon, tila naging kalmado si Nobuyuki. Sinimulan din niyang ipaayos ang bahay na bahagyang nasira ng sunog at nagdagdag pa nga siya ng ilang silid. Ngunit hindi rin ito nagtagal at tuluyan niyang iniwan ang proyekto. Habang lumilipas naman ang panahon, lalo pang naging mailap at tahimik si Sato. Halos buong araw ay ginugugol niya sa kanyang silid habang nanonood ng telebisyon. Kapansin-pansin din na kalaunan ay hindi na niya pinapayagang pumasok sa kanyang silid ang kanyang mga magulang. Hindi lamang iyon, ipinagbabawal na rin niyang umakyat ang mga ito sa ikalawang palapag ng bahay na iyon. Kapag nilalabag ng kanyang mga magulang ang hangganang ito, agad siyang nagagalit.
Sinusugod niya ang mga ito, sumisigaw at nagbabanta pa ng kamatayan. Noong tagsibol ng 1989, nagsimulang maglakad-lakad si Nobuyuki sa labas. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Mas gusto niyang magpalipas ng oras malapit sa isa sa mga lokal na paaralan kung saan ay palihim niyang minamasdan ang mga batang babae. Noong una ay kontrolado pa niya ang kanyang sarili. Hindi siya lumalapit at hindi rin sinusubukang makipag-usap sa kahit sino doon. Ngunit isang araw, bigla niyang dinampot ang isa sa mga batang babaeng iyon sa mismong harap ng gate ng paaralan. Isinampan niya ito sa kanyang balikat at tumakbo papunta sa kanyang sasakyan na nakaparada sa malapit. Nangyari ang lahat ng ito sa harap ng iba pang mga bata na agad nagsisisigaw at humihingi ng tulong. Mabilis namang kumilos ang isang gwardiya ng paaralan at ilang taong naroon sa paligid. Sa kabutihang palad, nailigtas nila ang batang babaeng iyon at napigilan ang dumukot bago pa dumating ang mga pulisya. Ang batang sinubukang dukutin ni Nobuyuki ay halos 9 na taong gulang pa lamang. Nang tanungin siya, hindi niya maipaliwanag kung bakit niya sinalakay ang batang estudyante. Dahil dito, ang tanging lohikal na konklusyon ay sinampahan si Nobuyuki ng kaso ng tangkang paggawa ng labag sa batas na karahasan laban sa isang menor de edad. Hinarap niya ang posibilidad ng mabigat na sentensya sa kulungan. Ngunit sa paglilitis na naganap noong Agosto ng taon ding yun, 1 taong probation lamang ang ipinataw kay Nobuyuki. Ayon sa ilang ulat, natulungan umano siya ng kanyang ama gamit ang mga koneksyon nito sa pamamagitan ng malaking halaga ng pera. Ang mas nakakagulat pa rito ay hindi nagtagal ay misteryosong nawala ang pangalan ni Nobuyuki sa talaan ng mga taong nasambahan noon ng kaso. At tila hindi rin nangyari iyon nang walang impluwensya ng kanyang ama. Ngunit habang pilit na nililinis ng kanyang ama ang reputasyon ni Nobuyuki, siya mismo ay isinugod sa ospital dahil sa atake sa puso at kalaunan ay nasawi. Isa sa mga tinitingnang dahilan ay ang kanyang matinding kahihiyan at sakit na nararamdaman dahil sa lalaking siya mismo ang nagpalaki. 1 taon naman at kalahati matapos ang kanyang unang bigong pagtatangkang pagdukot, muling nagsimulang maghanap ng magiging biktima ang 28 taong gulang noon na si Nobuyuki. Sa lahat ng panahong iyon, medyo kalmado ang naging kilos niya. Hindi siya muling nagpapansin sa mga pulis at ang insidenteng nangyari malapit sa paaralan noong tagsibol ng 1989 ay tila tuluyan ng nakalimutan ng lahat. Noong 13 ng Nobyembre 1990, umalis si Nobuyuki sa kanilang bahay at sumakay sa kanyang sasakyan. Ilang oras din siyang nagpaikot-ikot sa lungsod. Pagsapit ng gabi, habang nagsisimula ng dumilim, napunta siya sa isang tahimik at halos walang taong kalsada. Doon ay nakita niya ang isang batang babae na pauwi mula sa paaralan. Ito ay ang 9 na taong gulang noon na si Fusako Sano na sa kasamaang palad ay nahuli ng uwi dahil nanatili siya sa isang sporting event noong araw na iyon. Sa mga oras na yon ay walang tao sa paligid, wala ring ibang sasakyan, walang sino mang maaaring tawagan para humingi ng tulong o makatawag man lang ng pulis. Sa puntong yon ay biglang huminto si Nobuyuki at iniharang ang kanyang sasakyan sa mismong harapan ng batang babaeng iyon. Lumabas siya ng sasakyan habang may hawak na kutsilyo, hinawakan si Fusako at nagbanta na kapag sisigaw siya o magtatangkang tumakbo, hihiwain daw niya ang kanyang leeg. Pagkatapos nito, ipinasok niya si Fusako Sano sa compartment ng kanyang sasakyan at muli itong nagmaneho. Makalipas ang ilang sandali, lumiko siya papunta sa isang bakanteng lote. Doon ay muli niyang binuksan ang compartment, tinalian ang mga kamay at paa ng bata at tinakpan ang bibig nito gamit ang isang tape. Nang tuluyan ng dumilim, dinala ni Nobuyuki ang kanyang bihag sa kanilang bahay. Inilabas niya ang bata mula sa sasakyan at binuhat ito papunta sa kanyang silid. Dumaan siya sa hindi pa tapos na bahagi ng bahay upang walang makapansin sa kanyang pagpasok.
Pagkatapos nito, muli siyang lumabas at saka pumasok sa pangunahing pinto gaya ng kanyang nakasanayan. Umakyat si Nobuyuki sa ikalawang palapag at muli niyang tinakot si Fusako gamit ang kutsilyo at inutusang manatiling tumahimik. Pagkatapos nito, itinali niya ang bata sa kama at sinabi rito na kapag sinubukan nitong lumabas ng silid, sumilip sa bintana, sumigaw o umiyak man lang, papatayin niya ito at itatapon ang katawan nito sa karagatan upang wala na daw makakita rito kailanman. Sa mga oras na yon ay halos mawala ng ulirat sa takot ang batang estudyante at sinunod ang lahat ng sinabi ng dumukot sa kanya. Sa kabila naman ng lahat, umaasa pa rin siya na baka kaawaan siya nito at pauwiin. Nang hindi makauwi si Fusako mula sa paaralan, nagsimula ng mag-alala ang kanyang mga magulang. Alam nilang mananatili ng kaunti ang kanilang anak pagkatapos ng klase upang manood ng larong baseball, ngunit dumidilim na sa labas at matagal na sana siyang nakauwi noon. Sa una ay sinubukan ng mga mag-asawang Sano na hanapin ang kanilang anak nang sila lamang. Tinahak nila ang karaniwang ruta ni Fusako mula paaralan hanggang bahay, ngunit wala silang nakita. Habang lumalalim naman ang gabi, lumapit na sila sa pulisya. Umaasa silang mabilis na matatagpuan ang kanilang anak dahil ilang oras pa lamang ang lumipas mula nang mawala ito. Agad na nagsimula ang paghahanap ng mga pulis at pagsapit ng umaga, sinamahan sila ng dose-dose ng voluntaryo mula sa mga lokal na residente. Kinabukasan, mahigit 200 tao na ang nakilahok sa operasyon. Sinuyod nila ang iba't ibang lugar, nagdikit ng mga poster na may larawan ng nawawalang bata at kinausap ang mga dumaraan sa pag-asang may nakakita sa kanya. Kapansin-pansin na si Nobuyuki ay nakatira lamang malapit sa paaralan ng bata at maging sa istasyon ng pulisya. Higit pa rito, dati na siyang napansin ng pulisya dahil sa pagtatangka niyang dumukot ng isang batang babae. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ni minsan ay hindi siya itinuring na suspect sa kasong iyon. Nangyari ito dahil sa mga naging hakbang ng kanyang yumaong ama na tiniyak na hindi mananatili ang pangalan ng kanyang anak sa talaan ng mga taong nasangkot sa krimen. Nagpatuloy ang malawakang paghahanap sa loob ng maraming buwan. Sinuri ng mga otoridad ang maraming abandonadong gusali, iba't ibang istruktura, mga trailer at mga lumang bagon ng tren. Nagharap sila sa mga kahinahinalang sasakyan at sinuyod ang mga bakanteng lote at malalawak na lansangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, wala silang natagpo ang anumang bakas o palatandaan kung nasaan ang nawawalang batang estudyante. Maraming iba't ibang teorya ang sinubukang imbestigahan ng mga otoridad, maging ang mga tila imposibleng posibilidad. Isa pa nga sa mga hinala ay maaaring may kinalaman ang mga ahente ng North Korea sa pagkawala daw ng batang Haponesa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, wala pa ring nagiging resulta ang paghahanap at nanatiling nawawala si Fusako Sano. Samantala, bihag na pala siya ng isang manyak. Ayon mismo kay Fusako ng maglaon, noong una ay halos mawalan siya ng ulirat sa sobrang takot. Sinunod niya ang bawat utos ng kanyang dumukot dahil umaasa siyang balang araw ay maawa ito sa kanya at palalayain siya. Ngunit ni minsan ay hindi sumagi sa isip ni Nobuyuki na pakawala ng kanyang bihag. Sa mga unang buwan ng pagkakabihag, mahigpit niyang itinali ang mga kamay at paa ng bata. Sobrang higpit ng pagkakatali na naapektuhan ng daloy ng dugo at unti-unting nabawasan ang pakiramdam sa ilan sa kanyang mga bahagi ng katawan. Sa pinakamaliit na pagsuway o paglabag sa kanyang utos na manahimik, pinaparusahan siya ng dumukot gamit ang isang stun gun, sinusuntok sa ulo at katawan o tinatakot gamit ang kutsilyo. Kasabay nito, sa buong panahon ng pagkakabihag, ni minsan ay hindi niya trinato si Fusako bilang isang babae.
Para kay Nobuyuki, ang bata ay tila isang buhay na laruan o isang alagang hayop na maaari niyang kausapin. Pinapakain naman ni Nobuyuki ang kanyang bihag ng isang beses o 2 beses lamang sa isang araw gamit ang pagkaing inihahanda ng kanyang ina na nakatira sa unang palapag ng bahay. Dahil sa kakaunting pagkain, nanghina si Fusako at lubhang pumayat. Ipinagbabawal din sa kanya ang bumangon mula sa kama. Kinailangan niyang gumamit ng mga plastik na supot para sa kanyang mga pangangailangan at si Nobuyuki naman ang nagdadala ng mga ito sa hindi patapos na bahagi ng bahay. Minsan sa isang buwan, pinaliliguan niya si Fusako gamit lamang ang isang palanggana. Siya rin ang naggugupit ng kanyang buhok at mga kuko at pinagsusuot siya ng mga luma at kupas niyang gamit. Ngunit kahit tahimik si Fusako at sinusunod ang lahat ng kanyang mga patakaran, regular pa rin siyang sinasaktan ni Nobuyuki para lamang sa sarili nitong kasiyahan. Ginagamit pa niya ang bata bilang pagsasanayan ng iba't ibang fighting techniques. Pagkaraan ng ilang taon, tuluyan ang napagod at nasira ang kalagayan ng isip ni Fusako. Sinunod na lamang niya ang lahat ng utos ng kanyang nagpapahirap at hindi na rin niya sinubukang tumakas o kahit sumilip man lang sa bintana. Dahil dito, tumigil na si Sato sa pagtali sa kanya tuwing umaalis siya ng bahay at hindi na rin niya nilalak ang pintuan ng kanyang silid. Sa halip, inaayos lamang niya ang kama habang nakahiga roon si Fusako at tinatakpan siya ng ilang kumot o tuwalya upang sa unang tingin ay magbukhang walang tao sa ilalim nito. Habang lumilipas naman ang panahon, paminsan-minsan ay pinakikinggan ni Nobuyuki si Fusako ng radyo at pinapayagan din niya itong manood ng telebisyon kasama niya. Ngunit ang pinapanood lamang nila ay mga palabas at mga laban sa sports na siya mismo ang interesado. Nagdadala rin siya ng mga comic book na labis niyang kinahihiligan at iyon lamang ang mga babasahin ni Fusako sa buong panahon ng kanyang pagkakabihag. Sa loob ng halos 10 taon, wala siyang nakitang ibang tao maliban sa kanyang dumukot, wala siyang nakakausap ni isa mang tao at hindi siya kailanman nakalabas sa silid na naging buong mundo niya. Sa katunayan, halos buong panahon ay nakahiga lamang siya sa kama at bihira ng gumalaw. Dumating din sa punto na tuluyan ng tinanggap ng bata ang kanyang kapalaran. Hindi siya nagtangkang lumabas, tumakas o gumawa ng paraan para may makaalam na naroon siya. Ang ina ni Nobuyuki ay nakatira lamang sa unang palapag ng bahay na yun at sa loob ng maraming taon ay hindi na pumasok sa silid ng kanyang anak dahil pinagbabantaan siya nito na sasaktan kapag nilabag niya ang ipinagbabawal nito. Kilalang kilala ng ina ni Nobuyuki ang ugali ng kanyang anak at ito ay napakarahas. Dahil dito, sinusunod na lamang niya ang kanyang patakaran. Pagkatapos dalhin ni Nobuyuki ang kanyang bihag sa silid, ipinagbawal pa niya sa kanyang ina ang umakyat man lamang sa ikalawang palapag. At nang minsang subukan ng matanda na gawin ito, itinulak lamang siya ni Nobuyuki pababa ng hagdanan. Nagtratrabaho din ang kanyang ina hanggat kaya niya at sinisikap na manatili sa labas ng bahay hanggat maaari. Ngunit nang siya ay magretiro noong 1976 sa edad na 73, naging halos hindi na matiis ang kanyang buhay. Regular siyang sinasaktan ng kanyang anak at pinipilit na sumunod sa iba't ibang patakarang siya mismo ang gumawa. Kaya naman, noong tagsibol ng 1976, nagtungo siya sa pulisya at nagsampa ng reklamo na siya ay biktima ng karahasan, sa tahanan mula mismo sa kanyang anak. Pero sa mga oras na yun ay tila ayaw ng pulisya na asikasuhin ang kaso. Sa halip ay hinikayat nila si Ginang Sato na bawiin ang kanyang reklamo at subukan na lamang na ayusin ang problema ng kanilang pamilya ng sila-sila lamang. 2 beses ding humingi ng tulong ang matanda sa Public Health Center. Doon ay nagreklamo siya tungkol sa hindi pangkaraniwan at agresibong pag-uugali ng kanyang anak at hiniling na maipasok ito sa isang psychiatric hospital. Ngunit maging doon ay tinanggihan siya. Itinuring nilang hindi sapat na dahilan iyon at
Itinuring nilang hindi sapat daw na dahilan iyon at pinayuhan pa siyang kumbinsihin ng kanyang anak na kusang pumunta sa klinika para magpagamot. Mula noon ay 4 na taon ang lumipas. Noong Enero ng 2000, matapos na naman siyang sakta ng kanyang anak, tumawag ang pagod at takot na matanda sa ospital. Humingi siya ng medical team at mga kinatawan ng otoridad dahil hawak umano siya ng kanyang anak ng nakatali at ilang ulit siyang ginagamitan ng stun gun. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay tumugon ang mga ospital sa kanyang mga reklamo at nagtungo sa kanilang bahay. Nang dumating ang ambulansya at sasakyan ng pulisya, kitang-kitang kinakabahan si Nobuyuki. Nagsimula siyang maging agresibo, nanlaban at sinubukang makipagbuno. Dahil sa kanyang pag-uugali, kinailangan siyang lagyan ng posas at binigyan siya ng mga medic ng malaking doses ng pampakalma. Inamin naman ng kanyang ina na kapansin-pansin ang mga pasa sa katawan na natatakot siya sa kanyang anak dahil lalo itong nagiging agresibo at mahirap kontrolin. Sinabi rin niya na sa loob ng maraming taon ay hindi siya umaakyat sa ikalawang palapag ng bahay dahil ipinagbabawal iyon ng kanyang anak at pinagbabantaan siyang papatayin kapag sinuway niya ito. Dahil dito, nagpasya ang mga pulis na suriin ang ikalawang palapag at ang silid ni Nobuyuki. Pagpasok nila roon, napansin nila ang isang bunton ng mga kumot sa ibabaw ng kama. At pagkatapos, may nakita silang bahagyang paggalaw. Nang alisin nila ang kumot, natigilan ang mga pulis. Sa ilalim ng mga ito ay isang napakapayat, maputla at sobrang nanghihinang babae. Nang tanungin nila kung sino siya at paano siya napunta roon, mahina niyang sinabi ang kanyang pangalan at ipinaliwanag na matagal na siyang dinukot habang pauwi mula sa paaralan. Matapos naman ang nakakagulat na pagkakadiskubring iyon, dinala ng mga pulis ang ina ni Nobuyuki sa silid at tinanong kung kilala niya ang babaeng iyon. Sa puntong yon ay labis na nagulat ang matandang babae at iginiit niyang wala siyang kaalam-alam na may ibang taong nakatira sa bahay bukod sa kanya at sa kanyang anak. Kinumpirma rin ni Fusako na hindi pa niya kailanman nakikita ang babaeng iyon. Sa mismong araw ding yun, dinala si Nobuyuki sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong at ang kanyang mga isiniwalat ay literal na ikinagulat ng mga investigador. Sa oras na yon ay detalyado niyang naaalala ang araw na nagmamaneho siya sa kalsada at nakita daw niya si Fusako. Ayon sa kanya, nakita niyang nagpapakyut daw ang batang babae noon at gusto niya itong iuwi sa kanilang bahay. Iginiit din ni Nobuyuki na sa panahong nasa kanya si Fusako, pinapakain niya raw ito, pinaliliguan, binibihisan at binibigyan ng mga comic book. Ayon pa sa kanya, pinarurusahan lamang niya ito kapag hindi daw ito sumusunod sa kanyang mga kagustuhan. Inamin din niya na mahal niya ang kanyang bihag bilang isang kaibigan at pakiramdam daw niya ay gusto rin siya nito. Wala raw siyang balak na palayain si Fusako at umaasa siyang mananatili ito sa kanyang tabi habang buhay. Idinagdag pa niya na hindi niya kailanman nilalagyan ng kandado ang pinto ng kanyang silid, ngunit ni minsan hindi nagtangkang tumakas si Fusako kaya inisip niyang gusto nitong manatili sa kanya. Matapos naman ang isang masusing pagsusuri, napagpasyahan ng mga doktor na kahit mayroon siyang mental disorder, naiintindihan pa rin ni Nobuyuki ang kanyang mga ginagawa at maaari siyang humarap sa paglilitis. Maaari sanang maisama ang kanyang ina bilang posibleng kasabwat dahil regular siyang pinabibili ng kanyang anak ng mga produktong pambabae sa supermarket at maaaring nakaramdam sana siya. Ngunit isinaalang-alang din ng mga otoridad na ilang ulit na siyang lumapit sa pulisya at sa mga institusyong medikal, ngunit paulit-ulit lamang na binabaliwala ang kanyang mga hiling na puntahan at suriin ang kanilang tahanan. Maging bago pa man magsimula ang paglilitis, malawak ng pinag-uusapan ng publiko ang kaso. Matinding batikos din ang tinanggap ng pulisya ng lungsod dahil dati nang nasangkot si Nobuyuki sa tangkang pagdukot sa isang batang estudyante noon, ngunit nang tuluyan niyang naisakatuparan ang kanyang plano, hindi man lamang siya naging sospek.
Dahil dito, inalis sa kanilang mga posisyon ng hepe ng lokal na pulisya at pinuno ng regional na departamento ng pulisya dahil sa kabiguang kontrolin ang sitwasyon mula pa sa simula at sa maraming pagkakamaling nagawa sa kaso. Noong Mayo ng 2000, humarap sa paglilitis si Nobuyuki Sato. Masusing sinuri ang lahat ng kanyang ginawa, maging ang pinakamaliit na paglabag at isinama ang mga ito sa kaso dahil nais ng mga taga-usig na makuha ang pinakamabigat na parusang maaari para sa dumukot. Sa huli ay napatunayang nagkasala si Sato at hinatulan ng 14 na taong pagkakakulong. Ang hatol na ito ang itinuring na pinakamataas na parusang maaari niyang matanggap. Pagkatapos ng kanyang pagkakakulong, nakalaya siya noong taong 2015. Sa mga panahong iyon ay matagal nang nasawi ang kanyang ina sa isang tahanan para sa matatanda at wala na rin siyang ibang kamag-anak. Makalipas naman ang 1 taon at kalahati, sa unang bahagi ng 2017, natagpuan siyang wala na ring buhay sa isang maliit na inuupahang silid. Hindi na rin isinapubliko ang sanhi ng kanyang pagkasawi. Balikan naman natin nung mga panahong natagpuan si Fusako. Napakahina na ng kanyang kalagayan at halos hindi na siya makatayo. Natuklasan ng mga doktor na siya ay labis na nanghina at kulang sa tubig ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay halos hindi na nagagamit. Bukod dito, nahirapan na rin siyang magsalita, natatakot siya sa sikat ng araw at halos nawala ang kanyang kakayahang makipag-usap sa ibang tao. Nang makita siya ng kanyang mga magulang sa unang pagkakataon matapos ang halos 1 dekadang pagkakawalay, hindi nila agad nakilala ang kanilang sariling anak. Inabot si Fusako ng halos 1 taon bago bahagyang bumuti ang kanyang pisikal na kalagayan, ngunit mas matagal bago nagsimulang gumaling ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Nagkaroon si Fusako Sano ng matinding post-traumatic stress disorder at iniiwasan niya ang ibang tao at ang kanyang pag-iisip ay nanatiling katulad na ng 9 o 10 taong gulang na bata. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa ibang lugar, pinalitan niya ang kanyang pangalan at naging Sachiko Yamada at tuluyan siyang tumangging makipag-usap sa media. Sa paglipas naman ng panahon, nagkaroon siya ng mga kaibigan, nahilig sa photography at nakapasa sa pagsusulit para sa driver's license. Ngunit sa kasamaang palad, noong 2007 ay muli siyang nakaranas ng matinding dagok nang malunod ang kanyang ama sa harap mismo ng kanyang mga mata habang sila ay nasa isang pampamilyang pamamasyal sa isang lawa. Pagkatapos nito, unti-unti siyang nawala sa mata ng publiko. Pinili niyang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya, malayo sa mga kamera at usisero ng media. Marahil ay matapos ang halos 1 dekadang pagkakulong at isa pang matinding trahedya, ang tanging bagay na nais na lamang ni Fusako ay ang mamuhay ng payapa. Isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Mula sa pagiging isang batang ninakawan ng 9 na taon ng kanyang buhay hanggang sa masaksihan pa ang pagkamatay ng sariling ama sa kanyang harapan, tila pa ulit-ulit na sinusubok si Fusako ng kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang ipagpatuloy ang buhay ng tahimik, dala ang mga sugat na maaaring hindi na tuluyang maghihilom. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mo kalimutang ilagay ang iyong saloobin sa comment section at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.